Nitong hapon mga kapatid, as we continue again sa ating pag-aaral in the Gospel of John, we have come to learn so far patungkol po kung ano po ang katangian ng salita o kung tawagin po sa ibang salin po ng Tagalog, ang berbo. Ang berbo na tinutukoy po dito, ayon po sa talatang 1, siya po ay may walang hangganang kalikasan. Pangalawa, ito po ay kasama po ng Diyos from the very beginning in eternal relationship and intimacy and fellowship. At pangatlo, natutunan po natin na ang berbo kaya po siya may walang hangganang kalikasan. At may walang hangganang relasyon po siya sa Diyos Ama ay dahil by nature and essence, ang berbo ay Diyos. Natutunan din po natin na even from the very beginning of creation, kasama na po ng Diyos Ama ang anak sa paglikha ng lahat ng bagay. Daw walang bagay dito po sa ating mundo o pati na rin po sa langit at sa anumang bagay na nakikita po natin sa sansinukob can ever be brought into existence kung hindi muna dumaan sa ating Panginoon na kung tawagin ang berbo dahil ang lahat ng bagay ay nakaroon po ng buhay sa pamagitan po niya. Pero hindi lang ho yun, natutunan din po natin that the reason why ang lahat ng bagay ay kailangan dumaan sa pamagitan po ng berbo, dahil ayon po sa talatang 4, ang berbo ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay po na ito, sabi po ng Biblia, ay nakapagbibigay ng liwanag. And according to verse 5, ang liwanag po na ito, which is a symbolism, and we could even say a reality of God's revelation, na nagbibigay po ng pangunawa patungkol po sa Panginoong Hesukristo. So we could say that ang berbo, siya po ay may walang hangganang kalikasan. Ang berbo ang ikalawang persona ng Banal na Trinidad. Ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay kasama na po ng Diyos Ama nung likhain po niya ang langit at ang mundo. Ang berbo rin ang responsible for creating all things. Siya ang pinagmumulan ng buhay. Siya ang pinagmumulan po ng liwanag. At ang liwanag na ibibigay ng berbong ito, kailanmay ay hindi mahadlangan ng kadiliman. At ang nilalarawan po ng kadiliman, of course, is moral darkness. The forces of darkness. The forces of sin. The forces of Satan. And therefore, yung liwanag na tinutukoy po dito is another way of saying God's saving truth. God's special revelation. Na sa madaling salita, kapag binuksan ng Diyos ang puso't at isipan ng isang patay sa espiritual. Dahil ang patay, wala siyang kakayahang lumapit sa Diyos. Pero dahil ang Diyos ang nagdesisyon na bigyan itong taong ito ng liwanag at ilaw at pangunawa na tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan po ng special revelation, walang magagawa ang kasamaan. Walang magagawa ang kadiliman upang hadlangan ang gawa po ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Now, nabanggit ko po sa inyo last week mga kapatid and several Sundays ago that ang pagkakaiba po ng Gospel of John from Matthew, Mark, and Luke has a lot of different themes na masasabi po natin they differ in certain ways. Pero what we could notice about Matthew, Mark, and Luke ay ito. Both Matthew and Mark, or we could say including Luke, ang kanilang tema is from earth patungo po sa langit. Because they begin with the virgin birth, which is an earthly thing, hanggang patungo po sa langit to the resurrection and ascension of Christ. Pero mapapansin po natin in the Gospel of John, ang introduction po ni Juan in presenting Jesus ay hindi nagsisimula dito sa mundo, kundi nagsisimula sa langit. In the beginning, the Word was already there. Saan? In heaven, kasama ng Diyos. Ngayon, paghakbang po natin dito sa ikalawang section, which is verses 6 all the way to verse 13, masasabi po natin, from heaven, bumababa na po ang scenery, palapit na sa mundo. So Matthew, Mark, and Luke is focused on earth, patungo po sa langit. Ang focus po ng John is from heaven, pababa. As Jesus in Matthew, Mark, and Luke is presented through a virgin birth from earth to heaven,
Jesus is presented as eternal Almighty God from heaven down to the earth. At yan ang nakikita ho natin. Pagdating po dito sa talatang 6 na i-focus po ang ating atensyon sa ministeryo ni Juan Tagapagbautismo. Ang sabi po ng Biblia in verse 6, isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. There was a man sent from God whose name was John. Sa lumang tipan, mga kapatid, the very words, sent by God, sent from God, one who has come from God, ang mga gaytong klasing salita or phrases ay wala pong pinagkaiba sa termino o titulo, man of God. Sa lumang tipan, just to give you just a brief example lang po as I quote it to you, sa lumang tipan, there are many men of God na may ganitong klaseng titulo. Halimbawa, si Moises ay tinawag the prophet, the man of God. Si Haring David ay tinawag po man of God. Ganoon din po si Prophet Shemaiah, saklat ng mga unang hari, tinawag po siya man of God. At pagdating po sa bagong tipan, we could see as well that yung saints ay tinatawag po man of God sa gaytong paraan. For example, all Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for teaching, for reproof, for correction, for exercising oneself into righteousness, so that the man of God may be adequate. Ganoon din ang tawag ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 6, talatang 11. But you, O man of God, flee these very things. Na ano po bang ibig sabihin ng titulo o termino, man of God? Sa ating mundo, ang ibig sabihin po daw ng man of God is yung taong masasabi natin mahusay mangaral. Or a man of God is yung taong maayos manamit sa loob ng church. Or a man of God may be someone na maraming na-memorize the Bible verses. Or a man of God is someone that's only specifically focused lamang sa mga elders of the church. Pero ang biblical na kahulugan ng termino at title na man of God simply means itong taong ito ay pag-aari ng Diyos. Kung ikaw ay alipin, you are a man of God. Kung ikaw ay tinubos ni Kristo, you are a man of God. Kung ikaw ay nakaranas ng born-again experience, you are a man of God. Pag-aari ka ng Diyos. Ang pagiging man of God ay hindi nasusukat sa kaalaman. Ang man of God ay hindi nasusukat po kung gaano po tayo katagal sa ministeryo. Kapag sinabi, man of God, woman of God, tinawag ng Diyos, isinugo ng Diyos, itong taong ito is owned by God, a property of God, at itinalaga ang taong ito for a very special purpose. Now si Juan, tagapagbautismo, ang tawag po sa kanya ng Biblia, siya po ay isang lalaki na isinugo ng Diyos. Now you're going to notice something about this. Unang-una, ang focus po ng study of verses 1 to 5 ay nakatuon po sa berbo. Ang berbo, hindi siya tinawag at ang berbo ay tao. Not in verses 1 to 5. At ang berbo is a human. Not according to verses 1 to 5. Ang nakalagay po dito at ang berbo ay Diyos. So that is presenting Jesus. Siya ay mataas. Siya ay Diyos. Pero pagdating po dito sa talatang 6, ang banggit po ng Espiritu Santo sa pamagitan po ni Juan the Beloved is this. Si Juan tagapagbautismo ay isang tao na isinugo ng Diyos. Hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos makapangyarihan. Hindi siya anghel tulad ng mga espiritu na binabanggit po in the Bible. Kundi siya ay isang tao referring to someone earthly na pag-aari at isinugo ng Diyos. Sa Biblia, nakikita po natin ang doktrina ng pagtatalaga.
Napakalinaw sa mga ilang teksto mula sa Luma at Bagong Tipan na bago pa man likhain ng Diyos ang mundo, bago po niya ilatag ang pundasyon po ng mundo, sabi ng Biblia, namili na ho siya. Pero ang tanong ho doon, ano po ang layunin ng Diyos kung bakit po siya namimili? Well, ipinaliwanag po sa Efeso 1, namimili po siya para maging banal ho tayo. Pero ano po ang layunin ng Diyos kung bakit po niya isinugo si Juan? Or better yet, sa ating panahon, ano po ang layunin ng Diyos kung bakit kanya tinawag? Isinugo, itinalaga. Well, ayon po dito sa talatang 7, isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang bawat isa ho sa atin ay hindi tinawag, niligtas, pinatawad ng Diyos para lang pwede ho tayo mamuhay the way we want to live. Tinawag ho tayo, nakaranas po tayo ng born-again experience, nakaranas po tayo ng biyaya at kabutihan mula po sa Diyos para may gagawin po tayo alang-alang sa Kanya. You were not called to live for yourself. Yan ang sabi po ni Pablo. He says, "No longer I that lives, yet not I, but Christ liveth in me. For to me to live is Christ, and to die is gain." Yan din ang sinabi ni Pablo sa Galatia 1:14, 15 hanggang 16. Bago pa ako nilagay ng Diyos sa sinapupunan ng aking ina, itinalaga na niya ako para maipakita sa akin ang kanyang buktong na anak na ipapahayag ko sa mga hentil. So tulad po ni Juan, may rason, may layunin kung bakit po siya tinawag. Pero bago po natin himayin ang talatang 7, kahit po sa Lumang Tipan, inaabangan na talaga si Juan Tagapagbautismo. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Isaiah, Kapitulo 40, Isaiah chapter 40. This was 800 years before Christ. Isaiah chapter 40, simulan po natin dito sa talatang 1. Isaiah chapter 40, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Sinabi ng Diyos, "Palakasin at pag-aanin ninyo ang loob ng aking mga mamamayan." O pag-aanin ninyo ang loob ng aking mga mamamayan. Magsalita kayo ng mahinahon sa mga taga-Jerusalem. Sabihin ninyo sa kanila na tapos na ang paghihirap nila at pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, sapagkat pinarusahan ko sila ng husto sa lahat ng kasalanan nila. May tagapagbalitang sumisigaw na nangangaral sa mga tao, ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Diyos. Now sa wikang English, let me read this. This is important. Comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Now, ang Isaiah, Kapitulo 40, is really dealing with encouragement sa mga nabihag ng Assyrian Empire. Dahil kapag pinag-aralan po ninyo ang buong aklat ng Isaiah, ito po ay naganap noong mga panahon po ng una at ikalawang hari. At sila po ay inalipin ng mga Assyrians, sila po ay inalipin ng mga taga-Babylon upang maging alipin ho nila. At dahil po dito, sinabi po ng Diyos that the reason why kayo po ay naging alipin ng mga bansang ito ay dahil, in chapter 1, may sakit kayo sa ulo hanggang paa. Tinalikuran ninyo ako, ang iyong tunay na Diyos. At dahil dito, hinayaan ko ang mga ibang bansa na maghari sa inyo at maging malupit ang kanilang paghahari ho sa inyo. Subalit dahil po sa pangako ng Diyos kay Haring David, at pati na rin po ang kanyang pangako kay Abraham, hindi po niya pababayaan o hahayaan
na wala po mapreserba mula sa mga pangako po niya kay Abraham, David, na hahantong po sa lineage of Judah. At dahil po dito, ginamit po niya si Isaiah. Pinatawad ko na ang iyong mga kasalanan. Comfort my people, comfort my people. Have a strong backbone, my people. At ito magiging senyales na pinatawad ko na ang iyong mga kasalanan. At ang kaligtasan ay palapit na sa inyo. May sisigaw in the desert. And he will cry out the voice of Yahweh. Now, notice that. Ang senyales sa aklat ng Isaiah na nandyan na po ang kaligtasan is that meron po in the desert na sisigaw. At siya po ang magbibigay ng straight paths to introduce the ways of Yahweh. Moreover, sa aklat ng Malakias, kung ating po babasahin, Malachi chapter 4, the last book of the Old Testament canon, Malakias 4, talatang 5. Tignan niyo po sinasabi, makinig kayo bago dumating ang pangalabot na araw ng aking pagpaparusa, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating ko ay hindi ko na isusumpa ang iyong bayan. Now, the last book of the Old Testament ends with a prophet. And that prophet na in-announce po ni Malakias sa pamagitan po ng banal na Espiritu is Elijah. Now, sa aklat ng unang hari, si Elijah ay inakyat na po sa langit. Pero pagdating po sa Malakias 4, sabi po ng Biblia, babalik muli si Elias. At ano ho ang gagawin ni Elias sa kanyang pagbabalik? Maglalagay po siya ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagmamahal na ang magulang, ang anak, at mga sumasaway sa kalooban ng Diyos ay magkakaisa na manumbalik kay Yahweh. So there are two things that we've read. Number one, ito ang sign that salvation is on its way. There will be a voice from the wilderness. Number two, pagdating ng Elias na yan, he will bring people to repentance, back to the God of their fathers. Now what's interesting is, ang huling aklat ng Lumang Tipan ay Malakias. Bago po dumating ang aklat ng Mateo, may pagitan po sila ng 400 years of silence. At ano po ang ibig sabihin ng 400 years of silence? Na kung tawagin sa ibang salita, the intertestamental period or Second Temple Judaism na kung tawagin. Ano po ang nangyayari for those 400 years between Malachi and Matthew? Kasi wala nang ibang aklat na idinagdag pa dun eh. Ang nangyari po during this period was this: walang pahayag ang Diyos. For 400 years, kaya po siya tinawag 400 years of silence. From 435 BC all the way to 30 AD, to the coming of Christ, to the coming of John the Baptist, there was 400 years of silence. At bakit po nagkaroon ng 400 years of silence? Dahil nais po ng Diyos na tandaan maigi ng mga mananampalataya at ang mga nagsusuri ng kasulatan na ang pinakahuling aklat ends with the anticipation of God's prophet. Now, nung sinabi po ng Biblia, may darating na Elias na may sisigaw in the desert, tignan niyo po ang patotoo ng Mateo, Marcos at Lucas. Basahin po natin ang Matthew chapter 1. So after the intertestamental period, tignan niyo po ang nangyari sa Mateo kapitulo 3, verse 1. Mateo 3, talatang 1. Sabi po ng Biblia, dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Ito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo sa iyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan
ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas ng kanyang dadaanan. Marcos Kapitulo 1, kung ating po babasahin. Marcos Kapitulo 1. Simulan po natin dito sa talatang 1. Mark chapter 1, beginning at verse 1. Tignan nyo ha. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaias tungkol sa sinabi ng Diyos sa kanyang anak, ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Maririnig ang kanyang sigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas ng kanyang dadaanan. At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaraw si Juan sa mga tao, magsisi kayo at talikuran na ninyo ang iyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Now, yung mga iba pang detalye na napaka-importante ay makikita po dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1. Tignan po natin how John the Baptist was introduced from his birth and following. Dito po tayo sa Lucas 1, talatang 11. Lucas 1, talatang 11. Tignan niyo po sinasabi dito. Biglang nagpakita kay Zacarias ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang kanan ng altar ng pinagsusunugan ng insenso. Nabagabag at natakot si Zacarias nang makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ka ng isang lalaki, ang asawa mong si Elizabeth, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya, at marami ang magagalak sa pagsilang niya, dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing, sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay sa kanya na ang banal na espiritu. Maraming Israelita ang panunumbalikin niya sa Panginoon na kanilang Diyos. So natupad po ang Malakias, verse 17. Mauuna siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Gagawin niya ito sa tulong ng banal na espiritu at sa pamagitan ng kapangyarihan katulad ng kay Elias noon. Tuturuan niya ang mga magulang na mahalin ang kanilang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwain sa Diyos. So based on what we see in Matthew and Mark, what do they confess? That yung propesya sa Isaiah, which was 800 years before the coming of Christ, ay natupad sa buhay po ni Juan. Number 2, ang sabi po ni Lucas, hindi lang po si Juan ang binabanggit po ni Isaiah, siya rin si Elias na darating. Na bakit po hinalintulad si Juan tagapagbautismo kay Elijah the prophet? Eh hindi naman nakapaggawa ng himala si John the Baptist. Si Elijah nakapaggawa po ng himala. The Bible says he ran faster than a chariot of horses. The Bible says he created miracles. He brought down fire from heaven when he called on Yahweh. Pero kailan may sa 6-month ministry of John the Baptist, never po siya gumawa ng physical miracle. And yet the Bible says, according to Luke, siya si Elias. He is the type of Elijah. He is in the power and spirit of Elijah. Sa anong paraan? Dahil si Elijah, he turned the hearts of men back to God. Si John the Baptist, sa kanyang masakit at matindi na pangangaral, nanumbalik ang mga tao na magsisi at sumampalataya sa Diyos. Sa makatuwid,
From all the prophets of old until John the Baptist, ang huling propeta ng lumang tipan is John the Baptist. Hindi po siya ang kauna-unahang propeta ng bagong tipan, but he is the last prophet of the Old Testament. Now, how does that fit with Isaiah? Sabi po ng Diyos kay Isaiah, ito ang magiging senyales na patatawarin ko ang kasalanan ng mga Israelita. Ito ang magiging pruweba na palalayain ko sila sa bitag ng kanilang mga bayan o bansa na umaalipin sa kanila. Ito ang magiging answer and evidence that salvation is near kapag may sumigaw na in the desert who is preparing the way of salvation. Kapag dumating na siya, you better know mga kapatid, we best know na nandyan na si Jesucristo. As God prevailed in overcoming the enemies in the time of Isaiah, Jesus came to prevail the enemies that affect our lives, and that is sin. So in other words, kung titignan po natin from Genesis all the way to Malachi, every single prophet na ginamit po ng Diyos, if I can say this, they were giving the prophetic baton. Si Moises, binigay po niya kay Josue. Si Josue, ibinigay po niya kina Samuel. Kina Samuel, ibinigay po niya kay David. Kay David, binigay po niya kina Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Malachi. And Malachi gives that last baton to John the Baptist. And as John the Baptist is introducing Jesus, he doesn't give the baton, but he shows them the way. Nandito na siya. Siya na yun. Siya yung sinasabi nila Moises, a prophet is going to come after me. Siya yung sinasabi nila Haring David, that there will be a son that will come from my throne na maghahari kailanman. Siya yung sinasabi ni Isaiah, a virgin shall conceive and you will call that baby's name Emmanuel. Siya yung sinasabi ni Jeremias, sa pamagitan nitong branch, magkakaroon ng bagong kasunduan. Ito yung sinasabi ni Ezekiel, ito ang paraan ng Diyos na sa pamagitan niya, magkakaroon kayo ng panibagong puso at panibagong espiritu. Ito yung binabanggit ni Zechariah, na siya ang hari at pare na darating at tatawagin niyo siya, the branch, ang puno. And in Malachi, when that Elijah comes to introduce the way, then you will know, nandyan na si Jesus. Kaya, ang sabi po ng Juan, may isang lalaki na isinugo ng Diyos na ang pangalan ay Juan. He is the last prophet of God in the Old Testament. Has never done a miracle. Pero ang miracle na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang ministeryo, was to turn the hearts of men back to God. Now, why is that the greatest miracle? Marami po tao naniniwala that miracle is pinagaling ka ng Diyos from cancer, and amen. Pinagaling ka ng Diyos from arthritis, amen. Pinagaling ka ng Diyos from blindness, and deafness, and muteness, or dumbness, amen. That's a great miracle. Pero the greatest miracle ay basagin ng Diyos ang pusong bato at palitan niya ang pusong bato na maging puso na may laman at handang magpakumbaba at tanggapin na wala siyang magagawa at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, na walang matuwid maliban lamang si Kristo. Yun po ay himala. Maraming tao hindi nakakaranas ng ganong klaseng himala. Ang himala ng pagpapalad, naranasan nila. Ang himala ng kagalingan, naranasan po nila. Pero yung himala ng panibagong buhay at panibagong puso na mahalin ang Diyos at magsisi at maglingkod sa Kanya ng buong tapat, that requires grace. That is a miracle. Kaya minsan kapag may nagkukwento po ng mga testimony, Pastor, naiinggit ako sa testimony ng kapatiran natin, grabe, kasi ganito siya, ganyan siya dati, pero binago siya ng Diyos. Ano po ba ang pinagkaiba ninyo? Pares lang naman tayo masama noon. Pares naman tayo nang galing po sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Yung isa pumasok sa ibang bisyo. Ikaw naman, masyado kang mabait, that you had self-righteousness. Wala kayong pinagkaiba.
Pero kung kayo'y binago ng Diyos, you have experienced the greatest miracle of salvation. Yun ang ministeryo ni Juan. That's why he was compared to Elijah, because of the power of conviction that hit the people's hearts to turn back to Yahweh. So now we go back to John chapter 1. Nakita na po natin how John was anticipated in the Old Testament. Nakita po natin how John was affirmed in Matthew, Mark, and Luke. And what's interesting, bago po tayo humantong po dito, just before I forget to mention this, in the Gospel of Luke, nung buntis po si Elizabeth, who was the cousin of Mary, ang sabi po ng Biblia, nagpahiwatig na po ang Diyos sa pamagitan ni Elizabeth that yung dalandalang bata po ni Mary was in fact the Savior. And Elizabeth prophesied. Pero may nangyari nung nag-meet si Elizabeth at si Mary when they were both pregnant. Ang sabi po sa Lucas, biglang gumalaw na matindi ang bata sa sinapupunan ni Elizabeth. What does that mean? It means this, mga kapatid. Even from the womb, John the Baptist through the Holy Spirit confirmed that the one who was in the womb of Mary was the Savior. How that works is supernatural. It's beyond our comprehension. Maraming buntis maaari sa panahon po na yon na maaari lumapit kay Elizabeth, pero hindi sigurado na gumalaw po ang mga anak nila sa sinupupunan. Pero when Elizabeth met Mary, and they both talked, and they were both talking about the things of God, the Bible says, the baby in the womb of Elizabeth leaped, gumalaw, which most commentators suggest this was John the Baptist, even from the womb, affirming, this is the one that I will represent when I come out. And if that be the case, dahil ang Diyos Espiritu Santo naman ang kumilos, it further affirms yung redemptive work of God throughout history. So ngayon, dito po sa John 1 verse 7, dahil siya po ang isinugo ng Diyos mula po sa Isaiah, ito po ang kanyang tungkulin. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Now, natapos po tayo sa berbo bilang ilaw. Ang berbo ang pinagmumulan ng buhay. Pero ang berbo na nagbibigay buhay ay nagbibigay din po ng pangunawa, and we can say illumination, upang ang tao po ay mabuksan at maliwanagan sa katotohanan. Pero of course, every word of God is going to need a preacher. Hindi ka pwede maging propeta na wala kang pahayag. Wala kang ipapahayag if there's no word. Hindi ka pwede maging propeta ng Diyos without a word from God. Tulad po nila Isaiah, the word of the Lord came to Isaiah. The word of the Lord came to Samuel. The word of the Lord came to Ezekiel. Hindi ka pwede maging propeta na walang nagpapahayag. Here, pagkatapos ang berbo ay maipaliwanag, in verse 6 to 8, ini-introduce na po yung magiging forerunner and prophet of the word, na walang iba kundi si Jesus. Now sabi po dito, isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Upang sa pamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Now, maraming nagsasabi na sila po ay propeta. Maraming nagsasabi na sila po ay lingkod ng Diyos sa ating modernong henerasyon. Pero ano po ang katibayan na ang isang tao o mangangaral ay isinugo ng Diyos? Well, dito pa lang po sa talatang 7, kitang-kita na po natin ang mga ilang katangian at motibo at ugali ng mga tinawag at isinugo ng Diyos to be a representative. Number 1, wala kang ibang ibibida, wala kang ibang ipipresenta, wala kang ibang ipapangaral, kundi lamang si Jesus. So ano po ang patotoo ni Juan Tagapagbautismo in the Gospel of John? Number 1, si Jesus para sa kanya is the great eternal God, the great
eternal God. Talatang 15, John 1 verse 15. Tignan niyo po ang patotoo ni John the Baptist. Sabi po ng Biblia, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, referring to Christ. At ito ang kanyang sinabi, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kesa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. So what is the testimony of John the Baptist? This light, this Jesus I'm representing, he's not just a man. He's not just a great prophet. He is God eternal. Before I existed, nariyan na siya. Moreover, verse 29, ibaba po natin ang basa sa talatang 29. Ito pa ang patotoo ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko na sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong unay, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos, nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang banal na espiritu na bumababa mula sa langit, tulad ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Noong unay, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magpabautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpatotoo ako na siya nga ang anak ng Diyos. So 3 things that we've read so far. Number 1, John's testimony about the light. He is eternal God. Number 2, siya ang kordero ng Diyos. Number 3, He is the baptizer of the Holy Spirit. And lastly, siya ang anak ng Diyos. Now, ang sino man magsasabi, siya ay isinugo ng Diyos, pero hindi niya tatanggapin na si Jesus ay Diyos. Hindi niya tatanggapin na si Jesus ang natatanging daan para sa kaligtasan dahil siya lang ang kordero na ipinadala ng Diyos. Hindi nila tatanggapin that Jesus Christ is the Son of God and the baptizer and giver of the Holy Spirit. Hindi siya isinugo ng Diyos. Yan ang teolohiya ni John. This is the theology of John the Baptist. He's speaking about the eternality of Christ. The substitutionary atonement of Christ bilang the Lamb of God. He's also speaking about Jesus as the Son of God. Sampal po yun sa mga Israelita. Dahil para sa kanila, sila ang tunay na anak ng Diyos. Pero hindi. Sinabi mismo ng propeta na kinakatakutan ng panahon na yon, ito na ang anak ng Diyos. And the fact na sinabi ni Juan, ito na yung taong yon na magbabautismo sa banal na Espiritu, nang ibig sabihin, he confirmed that yung sinasabi po ni Ezekiel ay natupad na through the Lord Jesus Christ. Pero hindi lang po yon, dumalalim pa ang teolohiya ni Juan. Let's go to John chapter 3. Dito po tayo. So Juan, kapitulo 3, talatang 31. Tignan niyo ho. John chapter 3, beginning at verse 31. Lalalim pa ang theology ni John. Look what it says here. Sinabi pa ni Juan, si Kristo'y nagmula sa langit. Kaya dakila siya sa lahat. Tayo naman ay tagalupa at nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Ipinapahayag niya ang nakita at ang narinig niya sa langit. Ngunit ilan lang ang naniniwala sa kanyang pahayag.
Ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos, sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ang nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos, dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Mahal ng Ama ang Kanyang anak, at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Kaya pala, pinugutan ng ulo ang propeta. Matalas ang kanyang dila. Sino ba naman matutuwa kung ikaw ay isang reliyosong tao at naniniwala ka na mabait na tao ka na, kaya mo na iligtas ang iyong sarili, basta nananalangin ka, kahit hindi mo ibigay ang buong buhay mo sa Diyos, maayos pa rin ang relasyon mo kay Kristo. Sabi na nga po ng propeta, ang taong ayaw sumunod sa Kanya, nasa ilalim pa rin ng galit ng Diyos. Napakasakit nun. At naririnig po natin sa ating henerasyon, huwag tayo mangangaral na masakit. Baka may umalis, bukas ho ang pinto. Ang pinag-uusapan ho natin dito, kaligtasan. Hindi nararamdaman natin. Kung masyado ka emosyonal dahil hindi kaya ng pride mo na lunukin ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang problema ay hindi salita ng Diyos. Tayo ang may problema. Dahil ayaw nating kilalanin na tayo po ang may problema at tinutuwid po tayo ng isang banal at dakilang Diyos. Yan ang mensahe ni Juan. Ayaw mo sumunod kay Kristo, mahuhulog ka sa impyerno. Ayaw mo magpakumbaba kay Kristo, mananatili ang galit ng Diyos sa iyo. May sarili ka paraan na paglingkuran ng Diyos, mananatili ang galit ng Diyos sa iyo. Si Kristo lang na nagmula sa langit ang nakapagsasabi kung ano yung tama at ang mali, at kung tayo ho ay tatanggap sa Kanya at sasampalataya sa Kanya, mawawala po ang galit ng Diyos sa atin. Yan ang patotoo ni Juan. John was a gospel preacher. Kaya may mga katanungan, Pastor, ano kaya ang gagawin nila Prophet Isaiah, Prophet John the Baptist, Apostle Paul, Prophet Ezekiel, kung nabubuhay po sila sa ating panahon ngayon? Yung ginawa po nila noon, gagawin pa rin po nila ngayon. Dahil kung ano yung kasama ng tao ngayon, ay hindi pa rin po nagbabago ngayon. Ganun pa rin. Alam niyo po ba kung paano po pinatay ang mga propeta, si Isaiah? Nilagari po siya from the middle. Jeremiah, according to tradition, and according to Matthew, siya po ay pinatay at the temple. Binato po siya hanggang siya po ay mamatay. The Apostle Paul was beheaded by Caesar Nero. And John the Baptist, according to Matthew 11 and 14, siya po ay pinugutan ng ulo. Now it's interesting kasi hindi ko po ito nabanggit kagabi doon sa seminary, pero naangkop naman po sa ating pag-aaral. Tingnan niyo po yung parallel ni Elijah at John the Baptist. Natutunan po namin kagabi kapag binasa niyo po ang 1st and 2nd Kings, may suot si Elijah kung paano mo siya makikilala. Siya po ay may hairy garment. Si John the Baptist, kinilala din po siya as the prophet with a hairy garment. Pangalawa, si Elijah, sino ho umusig sa kanya? Jezebel, isang babae. Kay John the Baptist, sino ang pumatay sa kanya? Herodias. This is the Elijah that has come. And yet every gospel preacher ay hindi makaiwas sa persecution. Once you present the light of Christ sa mundo na tatad ng kadiliman, sigurado magagalit ang mga tao sa inyo. At ano po ang magiging bukang bibig ng mga tao sa kadiliman kapag pinapahayag mo na ang liwanag? Alam ko na yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi ako kindergarten pagdating sa pag-aaral ng Biblia. So may halong kayabangan, mahangin, maere.
Ano pa ang naririnig po natin? Kanya-kanya paniniwala yan. Kahit na ilang beses na po sinabi ni pastor yung halimbawang ito bilang sirang plaka, subukan niyo po kumatok sa iyong kapitbahay. Titira na po ako sa inyo. Bakit? Kasi kanya-kanya paniniwala yan. At saka mabuting tao ako. Hindi nga kita kilala, wala tayong relasyon. Kanya-kanya paniniwala yan. Ano ho tawag doon? Sa ating mundo, foolishness, or sa slang term, may something. That's the truth. Sa kawikaan, mangmang, hangal, ang tawag ho doon. Kaya mga kapatid, yan ang propeta. Ang propeta na nakikita po natin sa television, kapag nagbigay ka $500, pagpapalain ka ng Diyos ng 5,000, hindi ganun ang propeta ng Biblia. Halos lahat ng propeta na sinusugo ng Diyos, puro iisa lang ang kanilang mensahe. Kung hindi kayo magsisisi, ito ang gagawin ng Diyos laban sa inyo. Pero kung kayo'y magsisisi, patatawarin kayo. Hindi yung nakikita po natin sa television na, may nakikita ako number 50, naku, pupunta dito sa bank account ni sister, pupunta sa bank account ni mister. Walang ganun. Iba ang prophet, P-R-O-P-H-E-T, sa prophet, P-R-O-F-I-T. Magkaiba po yung dalawa. Yung isa mahuhulog sa impyerno, yung isa, usigin man, pero ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. So yan po ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo. Yan po ang kanyang mensahe. Pero ano po yung magiging ugali ho niya? Balikan po natin ang John 1. Ano po ang ugali ng isang isinugo po ng Diyos? John 1 verse 8. Tingnan niyo po sinasabi. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. So ano po ba ang ugali, misyon, tungkulin ng isang sinugo ng Diyos? Hindi niya ibibida ang kanyang sarili. May isang mangangaral, I can't remember if it's the 18th or 19th century, sabi po niya, the duty of every born-again man is to preach Christ, to die, and be forgotten. Yun lang. You preach Christ, you be faithful in your mission, and when you die, you'll be forgotten. Nang ibig sabihin, wala tayong iniiwan na legacy ho dito. Di ba may mga legacy ang tao na pinapangarap po nila, alam mo, bago ako umalis, sana tandaan ako ng tao na ako ay mapagbigay. Sana bago ako mamatay, matandaan ng mga tao, napakabait ko. Sana bago ako mamatay, matandaan ako at maalala ko ng mga tao na naging matulungin ako. Hindi mga kapatid, kapag tayo ho ay bawian man ng buhay, sana matandaan po ng mga tao ang Kristo na nagligtas ng ating buhay. Ang Diyos na ating pinapahayag. Kasi ang tao ho na walang iba kundi binida niya ang kanyang sarili, dinadiyos niya na ang kanyang sariling larawan, ang kanyang sariling image. Pero nakakalungkot nga po yun mga kapatid. Bakit nga po dumarating po sa atin ang kahinaan na binibida natin ating mga sarili? Kasi may laman pa, may kahinaan pa na dapat papatayin. Di ba nga sabi po ng Biblia, huwag mo hayaan ang iyong kanan kamay, malaman pa ng iyong kaliwang kamay kung ano yung ginagawa of what your right hand is doing. Let not your right hand know what your left hand is doing and vice versa. Kung ano yung gawin mo sa lihim, hayaan mo ang Diyos ang bahala doon. Huwag nating gagayahin po ang mga Pariseo. Binibida po nila ang kanilang sarili dahil sa akin. O sa ating modernong henerasyon. Ako nagpatanggap diyan. Ako nagpatanggap diyan. Magpasalamat ka sa Diyos sa akin dahil sa akin nandito ka ngayon. Di po ba tayo natatakot sa ganung klase pananalita? Anong sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ano ba ang meron kayo na hindi nanggaling sa Diyos? Kasi pinagmamalaki po nila, karunungan nila, pagsasayta nilang ibang wika, napaka-spiritual daw nila.
Pero sabi ni Pablo, kayo na ang magaling. Kayo na ang mayaman. Nasa inyo na ang lahat. Kami ang kaawa-awa ng mga apostol. Ano ba yung mga bagay na nasa inyo na hindi nyo tinanggap mula sa Kanya? In other words, everything that we own, everything that we have, everything that we are, mga kapatid, all of this came from God. Wala tayong maipagmamalaki. Kaya kung ikaw ay ginamit po ng Diyos upang maging pagpapala po sa ibang tao, huwag mo ibabalik po yun sa iyong sarili. Huwag po natin ibabalik po yun sa ating mga sarili. Bakit po? Because ano po nangyari kay Haring Herod sa Gawa Kapitulo 12? Nung inangkin po niya ang boses daw ng Diyos, na siya daw ang Diyos, pagkalipas po ng 3 days after he was smitten by an angel, namatay ho siya. Pero minsan dumarating po sa atin, mga kapatid, that we want to have credit. I want people to know what I have done. I want people to remember the effort I put in. Mga kapatid, let not the strong man glory in his strength, but let him glory in this, that he may know me. Ganyan si Juan. Ang sabi po ni John the Beloved about John the Baptist, ito ang katangian at ugali ng isang propeta ng Diyos. Hindi niya binibida ang kanyang sarili dahil hindi siya ang ilaw. So ang bida ng church ay hindi yung mga deacons, elders. Ang bida ng church ay si Jesus. It's not about you. It's not about me. It's about Christ. Siya ang bida. At ano man ang gawin po natin upang agawin ang atensyon ng iglesia from Him, kinakalaban mo ang glory ng Panginoon. Kaya ang sabi po ng Isaiah 42, talatang 8, my glory will I never share with any other. Kaya ako nga po nasabi sa inyo, mga kapatid, kanina, huwag sana kayong magagalit sa akin. Pagpalain po ang mga ama, but God will never share His glory with anyone. Kasi as called of God, sabi ng Biblia, hindi tayo ang ilaw, siya ang ilaw. Kaya tignan niyo po kung paano po niya ipinakita na hindi po siya ang ilaw. Balikan po natin ang John 3. John 3, dito po tayo sa talatang 22. Tignan niyo po kung paano po niya ipinakita na hindi po siya yung bida, kundi si Jesus lamang. Verse 22. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa ibang lugar ng Judea. Nanatili sila roon at nagpabautismo ng mga tao. Nagbautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa Salim, dahil maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao upang magpabautismo. Hindi pa nakakulong noon si Juan. Ngayon nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng Jordan, na ipinakikilala nyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin at nagpupuntahan sa kanyang ang halos lahat ng tao. Sumagot si Juan, walang magagawa ang tao kundi ipinahintulutan ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, at ang abay na naghihintay ay natutuwa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin. Tuwan-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Kailangan lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Yan ang magandang ugali. Sabihin na natin, may ibang church, nangangaral po ng tama, dumalago ho sila. Huwag sana lumabas sa ating mga bibig, mas magaling naman tayo. Reform naman tayo. Nakakapagsalita naman po tayo ng Griego o Hebreo. Hindi, ang dapat maging ugali ng isang tinawag ng Diyos. Panginoon, marami pang tao ang lumalapit kay Jesus. Gamitin niyo pa ho sila. Kaya ang sabi po ni John,
I must decrease. He must increase. Every day po, maging mentalidad po natin yon. Pinagpapala ka ng Diyos, I must decrease. Ginagamit ka ng Diyos na malakasan, I must decrease. Marami tao napapala po sa inyo, I must decrease. Dahil kapag tinaas po natin ating mga sarili, tulad ni Satanas, ibabagsak po tayo ng Diyos. He that exalts himself will be put down, and he who humbles himself, the Lord will exalt. I must decrease. At ang tanong ko dito mga kapatid, hanggang kailan? Kailan? When He comes back. Hanggang siya'y bumalik. Or, hanggang mamatay na ho tayo. Pastor, bakit nakangiti ka? You know why? Dahil makakasama natin ang Panginoon. Hindi natatakot ang Kristiyano mamatay. Ang natatakot mamatay, yung taong walang tamang relasyon sa Diyos. At ang nakakatakot pa nito, kung ang tao ay hindi natatakot mamatay at akala niya ligtas siya, bagamat hindi siya nagsisisi, bulag siya sa katotohanan. Yun ang nakakatakot na estado. So napakalinaw, napakaganda. He must become greater. I must become less. So ngayon, dahil sinabi po ng Biblia, hindi siya ang ilaw, kundi siya ay nagpapatotoo patungkol sa ilaw. Right before we come to a close, maaari sa pag-aaral po ninyo ng John, maitanong po ninyo, taka lang po, Pastor, di ba si Juan Tagapagbautismo, tinawag mismo ni Jesus na siya po ay ilaw rin. Halimbawa, basahin po natin ang John chapter 5. John chapter 5, talatang 33. John 5, verse 33. Tignan niyo po ang sinasabi. John 5:33. Maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpatotoo tungkol sa akin. At sinabi niya sa inyo ang katotohanan nang magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan, hindi dahil sa kailangan ko ang patotoo ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo kahit saglit lang. Pero in English, John was a lamp that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy His light. Sa panahon po na yon, ang lamp o kandila, whatever you want to call it, it is not permanent. Sa lumang tipan, it's interesting kasi ang mga pare, lalo na po in the Levitical times, ang ginagawa po nila almost every single day, 24/7, naglalagay po sila ng ilaw in the candles as a representation of God's light, presence, grace upon the nation. And His illuminating truth. So every single time, lagay po sila ng mga ilaw doon. Kasi it keeps burning out. Pero si John, bagamat sa Tagalog, tinawag po siya ilaw, pero the more accurate rendering is, not ilaw, kundi he is a lamp. And a lamp is temporal. A lamp requires light. Kahit may kandila ka pero walang apoy, walang liwanag. The same thing with a lamp. At ang maganda pa ho dito, banggit po ni Kristo in verse 35, si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag at lubos kayo nasiyahan sa liwanag niya sa inyo kahit saglit lang. Bakit po saglit? Dahil ang ministeryo po ni Juan would only last 6 months. And yet sabi ni Jesus, here is the greatest prophet. Jeremiah prophesied about 25 to 50 years of prophecy. 25 to 50 years si Isaiah. Jeremiah matagal din, about maybe 20 to 30 years maybe. Pero kahit mahaba ang kanilang pagpapahayag, hindi sila itinuring ng Diyos the greatest prophet. Itong propeta na walang nakagawa ng himala, na ang suot is a camel's garment, 6-month ministry, siya pa yung pinakadakilang propeta.
You know why? They spoke about a coming Jesus, but this one has seen and baptized the Christ. At hindi lang po yun. He is the greatest prophet because it points to me. And yet the greatest prophet, 6 months lang, namatay na po siya agad. Ngayon, para sa atin, what lesson does that bring? Bago ka man sa pananampalataya, ilang taong ka lang sa ministeryo, huwag mong iisipin yung mga matatagal na sa ministeryo, sila yung dakila. Huwag mong iisipin yung mga maraming alam sa Biblia, sila yung mahusay, magaling, malalim. Ang binabasa at tinitignan pa rin po ng Diyos dito ay katapatan. Naging tapat si Juan sa kanyang pangangaral. Bagamat may mga panahon po siya ng panghihina na pinagdudahan po niya ang Panginoon, gayunpaman, sa kabila ng pandududa ni Juan kay Jesus, naging tapat pa rin si Jesus by saying, He is the greatest prophet. No guile came out of His mouth. He is the greatest prophet. Now that we are under the New Testament, wala po tayong pinagkaiba kay Juan. Kailangan maibida si Kristo. Kailangan humingi po tayo ng lakas ng loob na magamit ang ating mga bibig na malaman ng mundo, ng mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kung sino ang ilaw na nagligtas sa atin. Uusigin ka. Marami sila sasabihin masama sa iyo. Pero wag mo ibibida ang iyong sarili. Ibida mo lang si Kristo. Hindi mo na kailangan pa ipahayag sa karamihan yung mga nagawa mo. Ang mission mo lang sa lupa ay maitaas si Kristo. Because one day, everything that is hidden will be revealed. That which is done in private will be made public by Christ one day. Kaya ang dalangin ko po para sa atin lahat mga kapatid, ay ito po ang maging biblical na motto po natin. May we decrease. Let Jesus increase. Maitaas lamang ang Panginoon. May we always be low and He will always be great. Dahil kapag nandito na ho tayo mga kapatid, the glory cannot be brought to God. We must be decreasing. He must be increasing. Kapag nakaranas ka ng pag-uusig, remain humble. If things don't go your way, be small. May natutunan ka sa salita ng Diyos, remain humble. Ginagamit ka ng malakasan, remain in your decreasing state. We must decrease. He must increase. Yan ang pangangaral. Yan ang ministeryo. Yan ang ugali ng isang taong isinugo ng Diyos. He is not the light. He is the light. We are salt and light of this world because Jesus is the true light of the world. As we pray.